Halos 93,000 na ang naitalang dengue cases sa Pilipinas ngayong taon batay sa pinakabagong tala ng DOH o ng Department of Health. Paalala ng DOH sa mga ospital, bawal tumanggi ng pasyente kahit papunuan na sa maraming pagamutan ngayon dahil sa dami ng mga kaso ng dengue. Live mula sa Quezon City, may report si Sherry Ann Torres. Sherry Ann? Yes, Jessica, alam mo ngayong nakaraang buwan, itong September lamang, nagkaroon daw uli ng halos walang tigil na pagtanggap ng mga dengue cases o mga pasyente na merong dengue. Itong iba't ibang pagamutan dito sa ating bansa. Gayunman, sabi ng Department of Health, nananatili pa rin sa white alert ang status nito. Halos walang tigil ang pagdating ng dengue patients maghapon sa San Lazaro Hospital. Isa sa kanila ang 4 na taong gulang na si Andrew Daniel. Nagdugo po kasi yung ilong niya nung pangalawang araw niya ng lagnat. Ngayon ko po siya pinalaboratory. Tapos nung nabasa po ng doktor na positive po siya sa dengue, sabi po ipa-confine na daw po sa ospital. Ang mag-iinang ito galing pag Novaliches. Baka nga po sa school kasi may namatay ng 2 bata sa amin dahil sa dengue. Yung 235 dengue cases na naitala dito sa San Lazaro Hospital ang pinakamataas na bilang daw ngayong linggo. Pero yung bulto na yan, hindi pa kasali yung mga naghihintay dito sa emergency area na mga pasyente na nangangamba na sila rin ay dinapuan na o tinamaan na ng dengue. Ayon dito kay Dr. Ferdinand de Guzman ng San Lazaro Hospital, naging kapansin-pansin na bumaba yung mga pasyente na nanggagaling sa May Cavite at sa Laguna. Pero sa kabila nito, tumaas naman yung bilang ng mga pasyente na merong dengue galing sa Camanava at Maynila. Ngayon, 9 ng ward na may hanggang 7 kama ang okupado para sa dengue patients dito sa San Lazaro Hospital. 235 po na census namin ngayon. Lahat po sila kailangan i-confine because ang mga platelet po nila bumabagsak ng 100. Usually po pag 100 and below, ina-admit na po namin yan just to be sure na hindi sila magde-dengue shock ba or magdengue severe signs sa bahay po. Sa Legazpi City, araw-araw na nakakapagtala ng kaso ng dengue ang Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Ni hindi na araw nababakante ang dengue fast lane. Pagtitiyak ng ospital, sapat ang mga gamot at pasilidad. The hospital is always ready to accommodate these patients. With regard sa number of beds, sa medicines na kailangan nila like the IV fluids. And ang ating laboratory open siya 24 hours. Pero kung ikukumpara, mas mababa pa rin ang bilang ng mga dengue patients sa ospital ngayon 2015 kaysa noong nakaraang taon. Bumaba rin ang kaso ng dengue sa Kidapawan City sa mga nakalipas na buwan. Ngayong buwan, iisang kaso pa lang daw ang nakukumpirma ng City Epidemiology Surveillance Unit. Gayon din sa Zamboanga City. Doble ang ibinaba ng mga dengue patients mula Enero hanggang Setyembre ng 2015 kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Pero ayaw magpakampante ng mga doktor dahil posible raw pinamugaran ng lamok ang mga naipong tubig mula sa ulan at bahang naranasan noong nakaraang linggo. Sa pinakabagong tala ng Department of Health, umaabot na sa 92,807 ang naitalang dengue cases sa buong bansa. 269 na pasyente ang nasawi. What's important is yung number of deaths ngayon as compared to previous years has actually gone down. So the mortality rate has gone down. Ang nakikita po natin doon, maaga pong nagpapakonsulta yung mga kabataan at yung awareness. The awareness is really there. Kung tutuusin, pababa na raw ang dengue cases sa Pilipinas. Pero bantay sarado pa rin ang DOH, lalo't El Nino ngayon. At marami mag-iimbak ng tubig na posibleng pamugaran ng lamok. Sa ngayon, nagsasagawa na ng mapping ang DOH para matukoy ang mga eskwelahang lalagyan ng dengue screens. Mayroon itong pesticide na pumapatay na mga lamok. Sa Biyernes, target ng DOH na masimula ng paglalagay ng dengue screen sa ilang eskwelahan sa Quezon City at posibleng kasama rito ang mga daycare center. Maglalagay rin ng mahigit 3,000 health station sa mga barangay at komunidad, partikular na sa mga lugar na mataas ang kaso ng dengue. Bukas naman daw ang lahat ng ospital na tumanggap na mga may senyales ng dengue fever. Paalala rin ng DOH sa mga pagamutan. Hindi sila magre-refuse. Ang ano dito is pinaprioritize nila mga dapat admitin na merong mga masasacrifices sa siyempre yung maaring masikip o maaring dalawa sa isang kama. Pero sa kadahilanan nga gusto natin bigyan attention lahat. Jessica, yung isang noteworthy dito, yung nakita natin sa datos ng Department of Health. At sabi rin mismo ng mga opisyal nila, karamihan sa mga tinatamaan ng dengue ngayon ay mga lalaki. At ito ay nasa pagitan ng edad na 5 hanggang 14. Jessica?
Tinutukoy ba ng DOH kung ano ang pangunahing dahilan kung bakit mas mataas ngayong taon ang number of cases ng dengue kesa last year? Oh, actually, Jessica, ang naging explanation dito kanina ni Secretary Garin, parang by tradition daw o base doon sa record na itatala nila. Kagaya nung 2013, nagkaroon nga ng spike doon sa bilang ng dengue cases. Dahil doon, ang naging epekto, pagdating ng 2014, marami raw na tao o Pilipino na immune. Kaya ang naging effect nito ay bumaba yung bilang ng dengue cases noong 2014. Ngayong 2015, Jessica, ay expected talaga na tataas uli ang bilang ng dengue cases. Pagdating sa 2016, muli itong bababa. Jessica? Ang noteworthy lang, no, na kasi pag sinabi mong El Nino, walang tubig, tagtuyot dahil may El Nino nga at strong pa itong El Nino na to. Pero walang kasiguruhan na kahit walang tubig masyado ay bababa yung dengue kasi sabi mo sa iyong report, mas marami ngayong iipuning tubig dahil wala nga tubig, dun sa mga naipon, doon pwedeng mamugad itong dengue mosquito pa rin. Oo, tama. Actually, yan nga yung sinasabi ng Department of Health, no? Dahil nga El Nino, Jessica, talagang marami ngayon yung nag-iimbak ng tubig. Ang problema, yung malinis na tubig kasi, yung talagang nagsisilbi na breeding ground nito mga lamok na ito, na mga dengue-carrying mosquitoes, no? Ang sinasabi ng DOH ngayon, kailangan talaga ugaliin natin na kung tayo mag-iipon ng tubig, ugaliin din natin na takpan lagi ito. At yung laging sinasabi, Jessica, na search and destroy, tuloy pa rin daw natin yung pagpapractice. Gayon din yung mga pagdadamit natin ng mahahaba, lalo na ngayon, pag panahon nga ng dengue. Jessica? Maraming salamat sa iyo, Sherry Ann Torres.